napapansin ba kayo sa mga kamay na to? Tama, lahat ng yan ay left hand. May kakilala ba kayong left hand o kaliwete? O baka naman kayo mismo, kaliwete? Get ready, cause you're about to be amazed! Lefty, southpaw, left-handed. Ito ang mga tao na ang dominant hand o madalas na ginagamit sa mga pangkaraniwang gawain ay kaliwang kamay. Approximately 10% daw ng world population or 1 out of 10 people ang kaliwete. Kaya sabi nila, we're living in a right-handed world. Katunayan, ang ilan sa everyday things usually ay parang ginawa lang for the right-handers. Unfair ba, lefty friends? Ice cream scooper, scissors, bread knife. Kaya the struggle is real daw ang lefties. Based on life experience, agree dito sina Dexter, EJ at Kyle. Siguro yung pinaka-struggle as left-handed na tao is yung pagsusulat talaga. Especially sa notebooks. Usually yung sinusulat namin is nag-smudge sa kamay namin. Pag kumakain, and then dikit-dikit kayo, tapos tumatama yung siko natin sa sa isang taong kumakain sa kanan. So yun yung mahirap na struggle. Kapag gumagamit ka ng gunting kasi nga talagang dinesign siya para sa mga kanan. So pag ginamit mo siya ng kaliwa, medyo mahihirapan ka. Kaliwete ka? Kaliwete ka? Kaliwete ka? Kaliwete ka? Oh, kaliwete ka? Kaliwete kayo? Pinaniniwalaan ng mga tao na ang pagiging kaliwete o left-handed may kinalaman daw sa brain. Now, from a 2017 recent study, apparently, hindi daw yun. Kundi, nanggagaling daw sa spinal cord. Wow! It all starts habang pinagbubuntis ang baby. Nagkakaroon ng gene activity sa spinal cord ni mommy. Dahil sa gene activities na to, the fetus can already start moving. Pumipili na raw ito ng favorite hand bago pa man makontrol ng brain ng body ng fetus. Malaking bagay daw ang genetic influence or nahahawa mula sa magulang ang pagiging kaliwete. Ang dalawang right-handed na magulang ay may 9% chance na ang kanilang magiging anak ay magiging kaliwete. Samantalang kung ang isa sa mga magulang ay kaliwete, chances will be raised to 19%. At kung parehas na kaliwete ang magulang, 26% na ang chance na ang kanilang magiging anak ay kaliwete din. Kung kaliwete kayo, kapareho nyo rin ang mga henyong sina Aristotle at Michelangelo, pati ang celebrities na sina Oprah, Justin Bieber, Angelina Jolie at ang billionaire na si Bill Gates. Sa Pilipinas naman, ilang mga artista rin ang kaliwete, gaya ni Pambansang Bay, Alden Richards, Jenilyn Mercado at Dennis Trillo. Kahit sa cartoon characters, may kaliwete rin. Sina Bart Simpson, Garfield at Chucky sa Rugrats ay left-handers din. Alam niyo ba there's a day to celebrate your left-handedness? That's right! August 13 ay International Left-Handers Day! Pero ang kaahan natin si Julius Landico, dead ma sa pagiging left-handed or right-handed. Dahil parehas daw niyang kayang gamitin sa pang-araw-araw na gawain ng kanyang both hands. In his case naman, kasama siya sa 1% ng population that can use the left and the right hand as both dominant hands. At ito ang tinatawag na ambidextrous. Ako, once na mangala yung isang kamay ko, naisip ko na baka pwede kong gamitin yung kabilang kamay ko na pangsulat naman. So, nung ginawa ko na siyang practice, hanggang grade 6 ako, ginagawa ko yung handwriting book na yun. Hanggang paglaki ka, hanggang sa pagkain. Sinasabi ng mga pag-aaral na wala pa talagang reason na nahanap bakit ang isang tao ay nagiging ambidextrous. Minsan kaya nagiging ambidextrous ang isang tao, minsan kasi pinipilit ng magulang, no? Minsan left-handed yung isang bata, no? Nagagalit yung nanay dahil para sa kanya ang kailangang gamitin niya ay yung right hand niya.
Kaya ngayon, kakapractice niya. Kaya minsan, in reality, may mga tao na hindi naman talaga ambidextrous. Kung hindi dahil sa practice, no, at lagi nilang ginagamit, ito yung nagiging dominant na rin sa kanila.